Naranasan niyo na ba, mga lolo at lola, na mas matindi pa ang hula ng inyong tuhod sa pag-ulan kaysa sa pag-asa? O kaya, noong bata tayo, napagalitan tayo ni nanay kasi bawal daw sumandal sa bukas na bintana. Baka raw masalamin ng lamig at magkasakit. Tiyak ako na alam ninyo yan. Kasi itong mga lumang paniniwala sa kalusugan, tila ba ipinasa na sa atin mula pa sa gatas ng ina. Sinasabi natin itong totoo dahil galing kay lola at galing naman kay lola niya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsunod sa ilang pamahiin na ito ay hindi lang walang silbi, kundi maaari pang maging mapanganib sa ating kalusugan? Ngayon, gagamitin natin ang lohika at siyensya para suriin ang limang pinakatanyag na paniniwalang bayan. Pangako ko, magugulat kayo kung anong katotohanan ang nakatago sa likod ng mga nakasanayan na nating katotohanan. Handa na ba tayong basagin ang mga alamat? Bago tayo magsimula sa ating pagbunyag, unawain muna natin kung bakit napakatagal mabuhay ng mga alamat na ito. Hindi ito dahil sa mangmang ang ating mga ninuno. Sa halip, ito ay pagtatangka nilang ipaliwanag ang mundo nang wala pa silang mikroskopyo, MRI, or evidence-based medicine. Napakamatulis ng kanilang obserbasyon. Napansin nila ang ilang pattern. Halimbawa, sumasakit ang kaso-kasuan mo at kinabukasan, umulan. Ayan na, agad-agad gumawa ng koneksyon ng ating utak. Masakit ang tuhod, ibig sabihin uulan. Ito ang tinatawag na cognitive bias o pagkiling ng pagpapatunay. Tayo ay may tendensya na pansinin at tandaan lang ang mga pangyayaring sumusuporta sa ating paniniwala at kalimutan naman ang mga sumasalungat. Kaya naman, ipinasa ang mga pamahiin na ito na tila ba katotohanan na itinanim sa ating isip. Ngunit ngayon, hawak na natin ang kaalaman na wala pa ang ating mga lola sa tuhod. Oras na para ihiwalay ang trigo sa ipa. Eto na, ang unang-una nating alamat. Yung sikat na paniwala sa atin, sumasakit ang tuhod at kasukasuan, uulan na. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nanunumpa na ang katawan nila, yun daw ang pinakamahusay na barometro. Nararamdaman na nila ang paparating na masamang panahon bago pa man magsimulang mag-itim ang langit. Sobrang tindi ng paniniwalang ito, kaya bahagi na talaga ng kultura natin yan. Minsan nagiging biro, minsan naman seryosong pinag-uusapan, para bang mayroong lumang hiwaga rito, yung espesyal na koneksyon natin sa kalikasan. Marami pa nga ang nagmamalaki na weather sensitive sila. Tinitingnan nila yan na parang isang superpower or kakaibang abilidad. Pero sandali lang, kalimutan muna natin ang romansa niyan at magtanong tayo ng simple. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan natin kapag yung panahon parang humihila? Talaga bang may abilidad ang mga kaso-kasuan natin na tumingin sa hinaharap at manghula na uulan? O kaya naman, may mas simpleng dahilan lang pala sa likod ng pakiramdam na yan, isang bagay na mas normal, pero baka kailangan nating bigyan ng pansin. Pero alam nyo ba ang pinaka nakakaintriga? May bahagi ng katotohanan yan, pero hindi ito tungkol sa mga panghuhula. Ang susi dito ay ang pressure ng ating hangin. Kapag malapit ng umulan or bumagyo, karaniwan, biglang bumababa ang pressure na yan. Yan ay physical fact. Yan ay siyensya. Ang ating katawan, lalo na ang ating mga kasukasuan, ay laging nakikipagbalansi sa pressure na nasa labas. Sa loob ng ating mga joints or buto-buto, merong tinatawag na synovial fluid, parang langis sa makina na may sariling pressure din. Kaya kapag bumaba ang pressure sa labas, ang pressure sa loob ng ating kasukasuan ay nagiging mas mataas. Ang nangyayari, ang mga maliliit na tissue sa loob ng joint
ay bahagyang lumalaki o umaalsa. Kahit microscopic lang ito, may pagbabago. Kung malusog na malusog ang inyong kasukasuan, hindi nyo yan mapapansin. Pero kung mayroon na kayong arthritis or rayuma o may matagal ng pinsala dyan, kahit yang maliit na paglaki lang ay nagiging dahilan para maistorbo ang inyong mga ugat. At yang istorbo na yan ang nararamdaman natin bilang kirot, sakit o matinding pananakit tuwing magpapabago ang panahon. Ito na, mga lolo at lola, ang pinakaimportanting malaman ninyo. Ang mga tuhod ninyo, hindi yan barometer. Hindi yan nagsasabi ng panahon. Indikasyon lang yan na may problema. Hindi nila hinuhulaan ang mangyayari. Ang totoo, nagre-react lang sila sa kasalukuyang pagbabago ng pressure ngayon. Yung sakit na nararamdaman ninyo, hindi yan weather forecast. Senyalis yan ng karamdaman na matagal na ninyong dala. Pwedeng bumaba ang pressure ilang oras bago umulan. Pero madalas, hindi naman talaga yan nagdudulot ng ulan. Ilang beses na ba sumakit ang tuhod nyo pero hindi naman umulan? Hindi lang natin naaalala yung mga ganyang pagkakataon. Kaya mali na sabihin nating yan ay hula. Magkakasabay lang yan. Correlation lang. Hindi yan cause and effect. Ang malusog na kasukasuan, hindi yan sa sakit kahit mag-iba pa ang pressure. Ang sakit ay senyal na kailangan ng tulong ang tuhod ninyo, hindi senyal para maglabas na kayo ng payong. Importante yan na medical sign. Kaso, marami sa atin sa kasamaang palad binabalewala dahil sinasabi nating dahil lang daw sa pabago-bagong panahon. Kaya ano ba talaga ang pangunahing peligro ng bulag na paniniwala sa ganyang pamahiin? Ang problema, hindi ang sakit ang ginagamot, kundi ang panahon. Sa halip na pumunta sa doktor, sa isang rheumatologist o orthopedist para alamin ang ugat ng pananakit at magsimula ng tamang gamutan, sasabihin lang ng marami, ay, mag-uulan lang yan at titiisin na lang. Maaaring uminom sila ng pampawala ng sakit o pain reliever, pero hindi nila inaasikaso ang pinagmula ng problema. Samantala, ang sakit na may pamamaga tulad ng arthritis ay patuloy na lumalala. Nasisira ang cartilage sa kasukasuan, humihina ang paggalaw at nagiging palagian na ang kirot. Ang paniniwala sa pamahiin ay nagbibigay ng maling pakiramdam na kontrolado mo ang sitwasyon habang nasasayang naman ang mahalagang oras para sa paggaling. Kaya, kung ang inyong kasukasuan ay laging nanghuhula ng panahon, huwag nyo yang ipagmalaki. Tingnan ito bilang isang seryosong babala mula sa inyong katawan at mag-schedule na ng pagbisita sa isang espesyalista. Walang kasalanan ang panahon. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang alamat. Ang kinatatakutan ng lahat ng mga nanay at lola. Ito siyempre ay ang bahagi ng hangin o yung tinatawag nating draft. Huwag kang uupo dyan, malalamigan ka. O kaya, isara mo ang bintana, baka mahanginan ka. Parang ang hangin na yan ay hindi lang basta daloy ng simoy, kundi isa ng misteryosong masamang espiritu na sadyang naghahanap ng bibiktimahin para magdala ng sipon, sakit sa tenga, pamamaga ng kalamnan, at iba pang kamalasan. Grabe ang takot natin sa biglaang lamig, kaya mas gusto pa nating magtiis sa loob ng bahay na mainit at walang sirkulasyon ng hangin. Basta lang maiwasan ang mapanlin lang na iyang bugso ng hangin. Pinagsuot natin ng makapal ang mga bata. Takot tayong magbukas ng bintana sa jeep o bus at tinitingnan natin ng may duda ang umaandar na aircon. Ang alamat na ito ay matibay dahil halos lahat tayo ay may sariling kwento. Gaya ng, naku, kagabi, naupo ako malapit sa bintana at ngayon, sipon at sakit sa lalamunan agad. Kaya naman,
Mukhang napakalinaw ng koneksyon. Pero kung titingnan ba natin sa pananaw ng siyensya, totoo ba talaga iyan, lolo at lola? Tandaan na natin minsan at magpakailanman ang isang simpleng katotohanan. Ang sipon, ubo, acute respiratory viral infection o RV at trangkaso, flu, viruses lang talaga ang eksaktong dahilan niyan. Hindi yan dahil sa malamig na hangin. Hindi dahil sa bugso ng hangin. Hindi dahil sa nabasa ang paa mo. At lalong hindi yan dahil sa draft or hiningahan. Para magkasakit ka, kailangan talagang may pumasok na mikrobyo, yung mismong viral particle, sa loob ng katawan mo. Paano kumakalat ang mga yan? Kadalasan, ito ay sa pamamagitan ng hangin. Kapag umuubo, bumabahing, o kahit nagsasalita lang ang isang taong may sakit, naglalabas siya ng maliliit na talsik, lahat droplets na may dalang virus. Hihinga mo ang hangin na yun at doon nadidikit ang virus sa ilong at lalamunan mo. Ayun na, nagsimula na ang impeksyon. Ngayon, isipin mo, kaya ba ng simpleng paggalaw lang ng hangin, yung draft, na gumawa ng sarili niyang virus mula sa wala? Siyempre hindi. Sa katunayan, mas kaunti pa nga ang virus sa hangin na galing sa labas kumpara sa hangin na stale o hindi gumagalaw sa loob ng kwarto, lalo na kung siksikan kayo. Ang draft ay simpleng paggalaw lang ng atmosfera. Hindi yan ang nagdadala at lalong hindi yan ang pinagmumulan ng sakit. Pero baka tumutol kayo at sasabihin, hindi po, sigurado ako. Nagkasakit ako dahil nalamigan ako, nahampasan ng hangin. Mayroon din itong siyentipikong paliwanag na hindi naman taliwas sa ating viral theory. Ang totoo, ang biglang paglalamig ng isang bahagi ng katawan ay talagang nakakapagpahina ng ating immune system. Pero pansamantala lang at lokal lang. Halimbawa, kapag tinamaan ng malamig na hangin ang inyong leeg o likod, nagkakaroon ng spasm sa mga ugat. Dahil dito, humihina ang sirkulasyon ng dugo, kaya panandalian ding bumababa ang lokal na depensa ng ating mga daanan ng hangin o respiratory system. At ito ang pinakaimportante. Kung ang virus ay nasa loob na ng inyong katawan, nagtatago lang or kakamayan lang ninyo ito nahuli, ang panandali ang paghina ng immune system ang nagbibigay sa kanya ng green light or pahintulot. No? Nagkakaroon ng pagkakataon ang virus na magparami ng aktibo at doon na lumalabas ang mga sintomas ng sakit. Kaya ang hangin o lamig ay hindi naging sanhi, cause, kundi naging trigger o gatilyo lamang. Ito ang nagpaandar ng sakit na ang pathogen o simula ay matagal nang nasa loob ng inyong katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakadelikado sa maling paniniwalang ito. Dahil sa takot sa hawa ng hangin or draft, isinasara ng husto ng mga tao ang lahat ng bintana at pinto, lalo na kapag malamig ang panahon. Ang resulta, para bang ginagawa nilang lata ng sardinas ang bahay. Ngayon, ano ang mangyayari sa loob ng silid na hindi napapasukan ng hangin, lalo na kung may sakit ang isang tao doon? Ang dami ng virus sa hangin ay lalong dumarami habang tumatagal. Bumababa ang moisture, nagiging tuyo ang ating mga ilong at lalamunan, kaya mas madali tayong mahawa ng sakit. Kaya naman, ang tsansa na magkasakit ka sa ganyang saradong espasyo ay talagang tumataas ng todo. Isang malaking kabalintunaan. Dahil sa takot natin sa simpleng hawa ng hangin, tayo pa ang gumagawa ng perpektong lugar para magkalat ang mga virus. Sa totoo lang, ang regular na pagpapahangin, ang pagbubukas ng bintana at pintuan, ang isa sa pinakamahusay na paraan para makaiwas sa sipon at trangkaso. Nakakatulong ito para luminis ang hangin at mabawasan ang mga mikrobyo sa paligid. Kaya, huwag kang matakot sa hawa ng hangin. Matakot ka sa kulob at masikip na mga silid
na hindi napapasukan ng sariwang hangin. Ang mito nating pangatlo, ito naman ay galing pa noong kabataan natin. Naaalala nyo ba ang napakabanal na linyang binibitawan ng nurse sa eskwelahan na may halong takot at paggalang? Sabi niya, "Mantu, 3 araw, huwag babasain." Aba, para tayong nag-iingat ng ginto. Talagang naging ritual yan. 3 araw tayong lumalakad na nakataas ang braso, inaalagaan ang mahal na pispis o botones sa balat. Kahit maligo, nagkukumawag tayo sa iba't ibang posisyon para lang hindi maabot ng tubig. Kapag nadikitan ng kahit isang patak lang na tubig yan, naku, parang katapusan na ng mundo. Feeling natin, dire-diretso na tayo sa ing tubdis, TB dispensary, dahil sa kapabayaan. Pero dahil sa sobrang seryoso ng bawal na yan, halos walang nagtanong. Teka muna, bakit ba talaga bawal? Ano bang nakakatakot na epekto ng simpleng tubig sa ilalim ng balat natin? Kaya ngayon, alamin na natin kung saan ba talaga nagsimula itong kakaiba at matinding medical myth na hanggang ngayon ay nakakabigla pa rin sa maraming magulang. Una sa lahat, kailangan nating linawin kung ano ba talaga ang Mantoux test. Maraming nagkakamali, pero tandaan, hindi ito bakuna. Ang bakuna, alam natin, ay pagpasok sa katawan ng humina or patay na mikrobyo para gumawa tayo ng panlaban o immune system. Pero itong Mantoux test, isa itong pagsusuri or diagnostic test, parang allergy test lang. May ipinapasok sa ilalim ng balat na espesyal na kemikal, ang tinatawag na tuberculin. Hindi ito buong mikrobyo ng tuberculosis, buhay man o patay. Ito ay extract lang or katas na naglalaman ng mga protina nila. Ang layunin ng test ay tingnan kung paano reresponde o aalma ang ating immune system, lalo na ang mga T lymphocytes sa mga protinang ito. Kung kilala na ng katawan mo ang bakterya ng TB doon sa tinurukan, magkakaroon ng malinaw na pamumula at pamamaga. Ito ang tinatawag na papuli. Kaya isa itong skin test na nagpapakita kung gaano kalakas ang depensa natin laban sa TB. Ang mahalagang salita rito ay subcutaneous o nasa ilalim ng balat. Ang substance ay talagang ipinapasok sa loob ng balat. Hindi lang basta ipinapahid o inilalagay sa ibabaw nito. Simple lang ang isipin natin ha. Kung ang tuberculin ay itinurok sa loob-looban ng balat, paano ito maapektuhan ng tubig na dadaan lang sa ibabaw? Ang sagot, wala talagang epekto. Hindi kayang umabot ng tubig sa loob ng balat at hugasan ang resulta ng reaksyon na nangyayari sa ilalim. Hindi nito kayang palakasin o pahinain ang reaksyon ng mga immune cells o depensa ng katawan natin. Isipin nyo, parang nagasgas o nasugatan kayo sa daliri. Naghuhugas pa rin naman tayo ng kamay, di ba? Pero hindi naman po yun nakakaistorbo sa paggaling ng sugat sa ilalim ng balat. Parehas lang po ang prinsipyo dito. Ang papula or bukol ay hindi po yan basta-bastang mamamaga dahil lang sa tubig, parang espongha. Ang laki niyan ay nakadepende lang sa dami ng immune cells na mabilis na pumunta sa lugar kung saan itinurok ang tuberculin. Kaya naman, ang pagligo or pagdudusa pagkatapos ng Mantoux test ay pwedeng-pwede at dapat pang gawin. Wala namang masama sa kalinisan, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala. Ang tubig ay talagang ligtas at hindi makakaapekto sa resulta ng inyong test. Kaya saan ba talaga nanggaling itong mahigpit na pagbabawal sa pagpapabasa ng Mantoux test? Ang kasaysayan niyan, matagal na. Nagsimula pa noong kapanahunan ng Perkit test. Iyon ang naunang bersyon ng Mantoux test. Sa Perkit test kasi, idinidikit lang ang tuberculin sa balat. Tapos, kakamutin lang ng bahagya gamit ang isang espesyal na gamit, ang scarifier. Ibig sabihin,
nasisira talaga ang pagkakadikit ng balat. Kaya totoo, kung mababasa ito, talagang mahuhugasan ng gamot at magkakamali ang resulta ng test. Pero ang Perkit test matagal nang hindi ginagamit. Ang pumalit dito ay ang Mantoux test na mas eksakto at mas madaling gawin dahil ito ay intradermal, direktang itinuturok sa ilalim ng balat. Pero itong instruksyon na huwag babasain dahil sa nakasanayan at dahil sa word of mouth ay naisalin din sa Mantoux test. Ang mga doktor at nurse na luma na sa serbisyo, tuloy pa rin ang pagbigay ng payong ito. At ang mga magulang naman, seryosong sumusunod. Sa totoo lang, may mga bawal talaga pagdating sa Mantoux test. Hindi mo pwedeng kuskusin ng bimpo o espongha ang lugar ng iniksyon. Bawal kamutin, lagyan ng band-aid o pahiran ng kahit anong krema o gamot tulad ng Zelenka. Ang pag-iiritang gawa ng paggalaw o pagdikit, ang tinatawag na mechanical irritation, ang talagang nagdudulot ng false positive na resulta. Pero ang tubig, wala siyang epekto. Sige, dumako na tayo sa ikaapat na mito. Ito, kasabay ng pamilyar na tunog ng crack. Aminin nyo na, sino sa inyo ang mahilig mag-crack ng daliri o ng leeg o kaya ng likod para lang gumaan ang pakiramdam? At sino naman ang agad-agad nakarinig ng mahigpit na boses na nagsasabing, tigilan mo yan agad-agad, magkaka-arthritis ka dyan. Ang mitong ito, isa talaga sa pinakasikat na nakakatakot na kwento tungkol sa kalusugan ng ating mga kasukasuan. Nagpipinta ito ng malungkot na eksena sa ating isip. Ngayon, nagbabash-bash ka lang ng buto. Pero bukas, ang mga daliri mo baluktot na dahil sa matinding arthritis. Hindi ka na makahawak ng kutsara at pagsisisihan mo ng husto ang masamang ugaling ito. Nakakakumbinsi at nakakatakot pakinggan, hindi ba? Kaya naman, marami ang napipilitang magpigil kahit sobrang sarap at lakas ng pagnanais na pitikin o i-crack ang mga buto. Pero tingnan natin, ano ba talaga ang nangyayari sa ating joints kapag umuugong yan? Mayroon ba talagang kahit kaunting scientific na basihan itong katatakutan na ito? Sige, ano ba talaga yung tunog na naririnig natin? Hindi yan totoo. Maraming nagsasabi parang nagkikiskisan daw ang mga buto. Pero hindi po ganoon. Kung ganoon, dapat bawat galaw natin puro grinding na lang. Ang totoo, ang tunog na yan, nagmumula yan sa loob mismo ng joint capsule o balot ng kasukasuan natin. Alam nyo ba, punong-puno yan ng special na pampadulas or lubricant. Tinatawag nating synovial fluid. Dito sa fluid na to, may mga gas na nakahalo tulad ng nitrogen. Pag in-stretch natin or binabaliktad ang kasukasuan, halimbawa, yung pagpapaputok natin ng daliri, lumalaki ang volume ng capsule. Dahil doon, biglang bumabagsak ang pressure sa loob. Sabi nga sa physics, kapag bumagsak ang pressure, yung mga nakahalong gas na yan, nagiging bubbles. Ito yung tinatawag na cavitation. Kaya ang tunog na click na naririnig natin, yun mismo ang biglaang pagbuo at pagkatapos ang pagsabog o collapsing ng mga gas bubbles na yan. Kaya pala hindi mo pwedeng i-crack ulit yung kasukasuan mo ng 2 beses agad-agad. Kailangan mo pang maghintay ng mga 20 minuto, 20 minutes, para makabalik sa normal at matunaw ulit yung gas sa loob ng fluid. Mukhang walang masama, ano? Kasi bula lang ng gas yan. Hindi naman buto sa buto na nagkikiskisan. Pero ano ba talaga ang pinal na sinasabi ng opisyal na siyensiya tungkol dito at sa arthritis? Sa napakatagal ng panahon ng pag-aaral, wala pong nakita ni katiting na pruweba na may kaugnayan ng dalawa. Ang pinakasikat na eksperimento ukol diyan
ay ginawa ng isang doktor na ang pangalan ay Donald Unger. Sobrang interesado siya sa tanong na yan kaya sinubukan niya mismo sa sarili niya. Sa loob ng 600 taon, sadyang pinagpuputok niya ang mga daliri niya sa kaliwang kamay lang. Hindi niya ginalaw o pinutok ang mga daliri sa kanan. Pagkatapos ng napakahabang panahong iyon, sinuri niya ang dalawang kamay. Wala siyang nakitang kahit anong sinyalis ng arthritis sa alinman sa mga ito at walang pinagkaiba ang kaliwa at kanan. Dahil sa pag-aaral na ito, binigyan pa nga siya ng tinatawag na Ig Nobel Prize. At syempre, mas malalaki at mas seryosong pag-aaral pa kung saan libu-libong tao ang kasama ang nagkumpirma rin. Ang pagpapaputok ng daliri ay hindi nagpapataas ng panganib na magka-arthritis kayo. So, ibig sabihin ba nito na talagang napakaligtas ang pagpapaltik ng daliri at pwede mo na itong gawin ng walang pakundangan? Hindi rin masyado. Kahit na hindi ka naman magkaka-arthritis dahil dito, mayroon pa ring mga posibleng masamang epekto. Pero bihira lang naman. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na sa mga sobrang mahilig mag-crack, maaaring humina ng bahagya ang lakas ng kapit at mamaga ng kaunti ang mga kasukasuan. May mga iisang kaso rin na naitala kung saan dahil sa sobrang agresibo at fanatikong pag-iikot o paghila ng daliri, nagkaroon ng sprain or pagkabanat ng litid o kaya'y nasira ang joint capsule. Pero, syempre, ito ay exception lang. Hindi ito ang pangkaraniwang nangyayari. Pero siguro, ang pinakamalaki at pinakamalinaw na perwisyo ng ugaling ito ay ang discomfort na binibigay mo sa mga taong nasa paligid mo. Para sa marami, talagang nakakairita ang tunog na yan. Kaya, baka ang pinakaimportanting dahilan para tigilan mo na ito ay hindi medikal, kundi para sa pakikisama mo sa ibang tao. Panghuli, ang ikalimang alamat, ito ang pinakadramatiko at parang pelikula. Ang sabi, pumuti ang buhok niya sa isang gabi lang dahil sa tindi ng pagdadalamhati. Nakita na nating lahat ito sa mga pelikula o nabasa sa mga libro. Ang bida ay dumanas ng matinding stress, biglaang gulat o matinding trahedya. At pagsapit ng umaga, nagising siyang puting-puti na ang buhok. Ang imaheng ito ay matibay ng nakaukit sa ating kultura bilang simbolo ng isang napakalaking pagkabigla o pagsubok. Ang kwento ni Maria Antoinette na di umano'y namuti ang buhok bago pa siya pugutan ay lalo pang nagpapalakas sa paniniwalang ito. Sa tingin natin, parang lohikal lang na ang ganoong kalakas na tama sa ating nervous system ay dapat magkaroon ng agarang at nakikitang resulta. Pero, posible ba talaga ito kung pag-uusapan ng biology? Ang buhok ba na may kulay na ay biglang mawawalan nito sa loob lang ng ilang oras? O ito ay isa lang maganda at trahedyang metapora na wala namang basehan sa totoong buhay? Para mas maintindihan natin kung paano nagkakaroon ng puting buhok or uban, kailangan nating tingnan yung pinakaugat ng buhok, yung tinatawag na follicle. Ang kulay ng buhok natin, galing yan sa pigment na tinatawag na melanin. Ito naman ay ginagawa ng mga espesyal na selyula, cells, na tinatawag na melanocytes. Makikita ang mga selyulang ito sa ilalim mismo ng bawat ugat ng buhok at sila ang naglalagay ng kulay sa tumutubong buhok. Pero habang tumatanda tayo, at dahil na rin sa ating genetics, nauubos yung stock ng mga stem cells na siyang gumagawa ng mga melanocytes. Wala nang bagong melanocytes na nabubuo, namamatay na yung mga luma, kaya humihinto na ang paggawa ng melanin. Kaya ang resulta, yung tumutubong buhok, wala na siyang kulay. Nagmumukha itong puti o uban dahil sa paraan
kung paanong nagre-reflect ang liwanag doon sa structure ng buhok. Ibig sabihin, ang pag-uuban ay hindi dahil nawalan ng kulay yung buhok na matagal nang tumubo, kundi ang tumutubo na buhok ngayon ay wala ng kulay. Ito ay isang mabagal at natural na proseso na nakaprograma na talaga sa ating genes. Pero teka, paano ba pumapasok ang stress dito? Sa loob ng mahabang panahon, hindi kinukumpirma ng mga siyentista na may direktang kaugnayan ng stress at ang pag-uumpisa ng pagkakaroon ng puting buhok. Pero, nitong mga nakaraang pag-aaral na sinimulan sa mga daga at kalaunan ay napatunayan din sa mga tao. Tuluyan ng naipaliwanag ang mekanismong ito. Dito, natuklasan na ang matinding stress ay totoong nagpapabilis ng pagputi ng buhok. Kapag stress tayo, ang ating sympathetic nervous system na siyang responsable sa reaksyon nating fight or flight or lumaban o tumakas ay naglalabas ng maraming neurotransmitter na tinatawag na noradrenaline. Ang noradrenaline na ito ay umaabot at nakakaapekto rin sa ating mga hair follicle. Pinipilit nito ang melanocyte stem cells na maging ganap na selula na gumagawa ng pigment sa sobrang bilis at dami. Ang resulta, sobrang bilis mauubos ang buong reserba ng mga mahalagang stem cells na ito. At sa sandaling lumabas na ang susunod na buhok mula sa follicle na iyon, wala nang matitirang bagong melanocyte para sa kanya. Kaya ang tutubo ay magiging puting buhok. Ayan na, narating na natin ang wakas. Totoo, mga lola at lolo, nakakaputi ng buhok ang stress. Pero, at tandaan nyo ito, hindi ito kayang gawin ng stress ng biglaan o sa loob lang ng isang gabi. Ang buhok na matagal nang tumubo sa inyong ulo ay may kulay na. Wala nang makakapagpaalis ng kulay or pigment na yan. Ang stress ay tumatama sa ugat ng buhok, sa mismong follicle, at doon lang siya magsisimulang maging puti habang tumutubo pa lang. Para lumabas at makita natin yung bagong puting buhok, kailangan ng ilang linggo o baka abutin pa ng buwan. Kaya, yung mga kwento tungkol sa biglaang pagputi ng buhok, yan ay katang-isip lang at sadyang pinalalaki lang sa pelikula o kwento. Mayroong isang bihirang sakit, tinatawag na alopecia areata, yung biglang nalalagas ang lahat ng may kulay na buhok at ang maiiwan lang ay yung mga puti na. Nagmumukhang biglaan ang pagputi, pero napakabihira lang po talaga nito mangyari. Kaya, totoo na masama ang stress sa kulay ng ating buhok, pero mas matagal ang epekto nito kaysa sa pinapakita sa telebisyon o sa sine. Kaya, ibuod na natin ang lahat ng ating napag-aralan. Ngayon, napatunayan natin na ang pagsakit ng tuhod ay hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pagbaba ng atmospheric pressure na nakaaapekto sa mga masasakitin na nating kasukasuan. Nalaman din natin na ang sinasabing skwela or draft ay hindi mismo dahilan ng sipon o ubo. Sa katunayan, ang matagal na pagkakakulong sa mainit at masikip na lugar dahil sa takot sa hangin ang mas mabilis na magdadala sa atin sa sakit. Sa wakas, pinatunayan natin na hindi na kailangan pang katakutan ng tubig pagkatapos magpamanta test. Pwede at dapat mo pa itong basain. Naintindihan na natin na ang pagpapitik ng daliri ay hindi nagdudulot ng arthritis. Ang tunog na yon ay simpleng pagputok lang ng mga gas bubbles sa loob ng ating kasukasuan. At panghuli, naisiwalat natin ang sikreto sa likod ng instant or biglaang pagputi ng buhok na sa totoo lang ay hindi naman talaga nangyayari ng agaran. Ang pangunahing aral mula sa lahat ng ito ay simple. Maraming paniniwala ng mga matatanda, gaano man ito kalohikal,
ay hindi kayang panindigan kapag sinuri ng siyensya. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay dapat nakabase sa kaalaman at konsultasyon sa mga doktor, hindi sa mga alamat o pamahiin. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa huli. Kung may bago kayong natutunan at nabasag ninyo kahit isa lang sa mga pamahiin na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating pagbubunyag ng katotohanan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga pamahiin sa kalusugan ang matindi ninyong pinaniniwalaan? O baka mayroon kayong gusto pang ipadibang sa amin para sa susunod na video? I-comment lang sa baba. Gusto naming basahin ang inyong mga sagot